Ikalawang hari. Si Elias at si Haring Ahazaya. Unang kabanata. Nang mamatay si Ahab, nagrebelde ang Moab sa Israel. Isang araw, nahulog si Ahazaya mula sa bintanang may rehas sa itaas ng kwarto niya sa Samaria, at lubhas siyang napinsala. Kaya nagsugo siya ng mga mensahero kay Baal-zebub, ang diyos ng Ekron, para magtanong kung gagaling pa siya sa pagkakabaldado niya. Samantala sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias na taga-Tisbe, "Salubungin mo ang mga mensahero ng hari ng Samaria at tanungin mo sila, bakit kayo pupunta kay Baal-zebub, ang diyos ng Ekron? Wala na bang Diyos sa Israel? Kaya ngayon, sabihin ninyo kay Ahazaya na ito ang sinasabi sa kanya ng Panginoon. Hindi ka na makakabangon sa higaan mo. Tiyak na mamamatay ka." Pagkatapos, umalis na si Elias. Nang masabihan na ni Elias ang mga mensahero, bumalik ang mga ito sa hari. Tinanong sila ng hari, "Bakit kayo bumalik?" Sumagot sila, "Sinalubong po kami ng isang tao at sinabi niya, 'Bumalik kayo sa hari at sabihin ninyo ang sinabi ng Panginoon. Bakit nagpadala ka ng mga tao para magtanong kay Baal-zebub, ang diyos ng Ekron? Wala na bang Diyos sa Israel? Dahil sa ginawa mo, hindi ka na makakabangon sa higaan mo. Tiyak na mamamatay ka." Tinanong sila ng hari, "Ano ang itsura ng taong sumanubong at nagsabi nito sa inyo?" Sumagot sila, "Nakasuot po siya ng damit na yari sa balahibo ng hayop at nakasinturon na yari sa balat." Sinabi ng hari, "Si Elias iyon na taga-Tisbe." Pagkatapos, pinapunta ng hari ang isang opisyal, kasama ang 50 tauhan, para hulihin si Elias. Umakyat ang opisyal sa ibabaw ng burol, kung saan nakaupo si Elias, at sinabi niya, "Lingkod ng Diyos, sinabi ng hari na pumunta ka sa kanya." Sumagot si Elias sa opisyal, "Kung lingkod nga ako ng Diyos, umulan sana ng apoy mula sa langit, at sunugin ka, pati ang 50 tauhan mo." Dumating nga ang apoy, at nasunog ang opisyal, at ang 50 tauhan niya. Muling nagpadala ang hari ng isang opisyal, kasama ang 50 tauhan, para hulihin si Elias. Sinabi ng opisyal kay Elias, "Lingkod ng Diyos, sinabi ng hari na pumunta ka agad sa kanya." Sumagot si Elias, "Kung lingkod nga ako ng Diyos, umulan sana ng apoy mula sa langit at sunugin ka, pati ang 50 tauhan mo." Dumating nga ang apoy ng Diyos mula sa langit, at nasunog ang opisyal at ang 50 tauhan niya. Nagpadala ang hari ng ikatlong opisyal, kasama ang 50 tauhan. Pagdating ng opisyal kay Elias, lumuhod siya bilang paggalang, at nagmakaawa, "Lingkod ng Diyos, mahabag ka sa akin at sa mga tauhan ko. Huwag mo kaming patayin na iyong mga lingkod. Nalaman ko na sinunog mo ng apoy mula sa langit ang 2 opisyal at ang mga tauhan nila, pero mahabag kayo sa amin." Sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias, "Sumama ka sa kanya, huwag kang matakot." Kaya sumama si Elias sa opisyal, papunta sa hari. Pagdating ni Elias sa hari, sinabi niya, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, bakit nagsugo ka ng mga mensahero para magtanong kay Baal-zebub, ang diyos ng Ekron? Wala na bang Diyos sa Israel na mapagtatanungan mo? Dahil sa ginawa mo, hindi ka na makakabangon sa higaan mo. Tiyak na mamamatay ka." Namatay nga ang hari, ayon sa sinabi ng Panginoon, sa pamamagitan ni Elias. Dahil walang anak na lalaki si Ahazaya, si Joram na kapatid niya ang pumalit sa kanya bilang hari. Naghari si Joram noong 2 taon ng paghahari ni Jehoram, na anak ni Haring Jehoshaphat ng Huda. Ang iba pang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Ahazaya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Dinala si Elias papuntang langit. Ikalawang kabanata. Nang oras na kukunin na ng Panginoon si Elias para dalhin sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo, naglalakad sina Elias at Eliseo galing sa Gilgal. Sinabi ni Elias kay Eliseo,
Maiwan ka na lang dito, dahil pinapapunta ako ng Panginoon sa Bethel. Pero sinabi ni Eliseo, "Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa iyo, hindi kita iiwan." Kaya pumunta sila sa Bethel. May grupo ng mga propeta roon sa Bethel na pumunta kay Eliseo at nagtanong, "Alam mo bang kukunin na ng Panginoon ang guro mo sa araw na ito?" Sumagot si Eliseo, "Oo, alam ko, pero huwag na nating pag-usapan." Pagkatapos sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na lang dito, dahil pinapapunta ako ng Panginoon sa Jericho." Sumagot si Eliseo, "Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa iyo, hindi kita iiwan." Kaya pumunta sila sa Jericho. Muli may grupo ng mga propeta roon sa Jericho na pumunta kay Eliseo at nagtanong, "Alam mo bang kukunin na ng Panginoon ang guro mo sa araw na ito?" Sumagot si Eliseo, "Oo, alam ko, pero huwag na nating pag-usapan." Pagkatapos, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na lang dito, dahil pinapapunta ako ng Panginoon sa ilog ng Jordan." Sumagot si Eliseo, "Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa iyo, hindi kita iiwan." Kaya nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad. May 50 miyembro ng mga propeta na nakatayo sa unahan, at nakaharap sila sa lugar na hinintuan ni Elias at Eliseo sa ilog ng Jordan. Hinubad ni Elias ang balabal niya, inirolyo ito, at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig, at tumawid silang dalawa sa tuyong lupa. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Bago ako kunin sa iyo, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo." Sumagot si Eliseo, "Gusto kong ipamana mo sa akin ang dobleng bahagi ng iyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mahirap ang hinihiling mo, pero matatanggap mo ito kung makikita mo ako habang kinukuha sa harap mo. Kung hindi mo ako makikita, hindi mo matatanggap ang hinihiling mo." Habang naglalakad sila na nagkukwentuhan, biglang may dumating na karwaheng apoy na hinihila ng mga kabayong apoy. Dumaan ito sa gitna nila na nagpahiwalay sa kanila, at biglang dinala si Elias papuntang langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Nakita ito ni Eliseo at sumigaw siya, "Ama ko! Ama ko! Ang mga karwahe at mga ngabayo ng Israel!" At hindi na niya nakita si Elias. Pagkatapos, pinunit niya ang kanyang damit bilang pagpapakita ng kalungkutan niya. Dinampot niya ang balabal ni Elias na nahulog, at bumalik siya sa tabi ng ilog ng Jordan at tumayo roon. Hinampas niya ang tubig ng balabal ni Elias at sinabi, "Nasaan na ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" Nang ginawa niya iyon, nahawi ang tubig at tumawid siya. Nang makita ito ng grupo ng mga propeta na galing sa Jericho, sinabi nila, "Ang kapangyarihan ni Elias ay sumasa kaniya." Kaya sinalubong nila si Eliseo at yumukod sila bilang paggalang sa kanya. Sinabi nila, "May kasama kaming 50 malalakas na tao. Hayaan mong hanapin nila ang guro mo. Baka dinala lang siya ng Espiritu ng Panginoon sa isang bundok o sa isang lambak." Sumagot si Eliseo, "Huwag na ninyo silang paalisin." Pero nagpumilit sila hanggang sa nahiya na lang siya na tumanggi. Sinabi niya, "Sige, paalisin ninyo sila." Kaya pinaalis nila ang 50 tao, at sa loob ng 3 araw ay hinanap nila si Elias. Pero hindi nila ito nakita. Pagbalik nila kay Eliseo na nasa Jericho pa, sinabi ni Eliseo sa kanila, "Hindi ba't sinabi ko sa inyo na huwag na kayong umalis?" Ang mga himala na ginawa ni Eliseo. Ang mga tao sa lungsod ng Jericho ay nagsabi kay Eliseo, "Ginoo, nakita naman po ninyo na mabuti ang kinatatayuan ng aming lugar, pero marumi ang tubig at hindi tinutubuan ang pananimang lupa." Sinabi ni Eliseo, "Dalhan ninyo ako ng bagong mangkok at lagyan ito ng asin." Kaya siya'y dinalhan nila nito. Pumunta siya sa bukal at inihagis doon ang asin at sinabi, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, lilinis ang tubig na ito, at mula ngayon, hindi na ito magiging sanhi ng kamatayan o hindi pagtubo
ng mga pananim. Mula noon, naging malinis na ang tubig, ayon sa sinabi ni Eliseo na mangyayari. Umalis si Eliseo sa Jericho at pumunta sa Bethel. Habang naglalakad siya sa daan, may mga kabataan na nanggaling sa isang bayan at ininsulto siya. Sinabi nila, "Umakyat ka, panot! Umakyat ka, panot!" Lumingon si Eliseo. Tinitigan niya ang mga ito at isinumpa sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, may 2 babaeng oso na lumabas galing sa gubat at pinagluray-luray ang 42 kabataan. Mula roon, pumunta si Eliseo sa bundok ng Carmel at pagkatapos ay bumalik siya sa Samaria. Naglaban ang Israel at ang Moab. 3 kabanata. Naging hari ng Israel ang anak ni Ahab na si Joram ng 18 taon ng paghahari ni Jehoshaphat sa Huda. Sa Samaria tumira si Joram at naghari siya sa loob ng 12 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, pero hindi kasinsama ng ginawa ng kanyang ama at ina. Ipinagiba niya ang ala-alang bato na ipinatayo ng kanyang ama sa pagpaparangal kay Baal. Pero ginawa rin niya ang mga kasalanang ginawa ni Jeroboam na anak ni Nebat. At ito ang naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanang ito. Si Haring Mesya ng Moab ay nag-aalaga ng mga tupa. Taon-taon ay nagbibigay siya sa hari ng Israel ng 100,000 batang tupa at balahibo ng 100,000 lalaking tupa, dahil sakop ng Israel ang bansa nila. Pero pagkamatay ni Ahab, nagrebelde siya sa hari ng Israel. Nang panahong iyon, tinipon ni Joram ang buong Israel at umalis sila sa Samaria para lusubin ang Moab. Nagpadala siya ng ganitong mensahe kay Haring Jehoshaphat ng Huda. "Nagrebelde sa akin ang hari ng Moab. Sasama ka ba sa akin para makipaglaban sa kanila?" Sumagot si Jehoshaphat, "Oo, sasama ako sa iyo. Handa akong sumama sa iyo, at handa akong ipagamit sa iyo ang mga sundalo't mga kabayo ko." Nagtanong si Jehoshaphat, "Saan tayo dadaan kung lulusob tayo?" Sumagot si Joram, "Sa ilang ng Edom." Kaya lumakad ang hari ng Israel, ang hari ng Huda, at ang hari ng Edom. Pagkatapos ng 7 araw nilang paglalakad, naubusan ng tubig ang mga sundalo at ang mga hayop nila. Sinabi ng hari ng Israel, "Ano ang gagawin natin? Ipinatawag ba tayong 3 ng Panginoon para ibigay lang sa kamay ng hari ng Moab?" Kaya nagtanong si Jehoshaphat, "Wala bang propeta ng Panginoon dito para makapagtanong tayo sa Panginoon sa pamamagitan niya?" Sumagot ang isang opisyal ng hari ng Israel, "Si Eliseo na anak ni Shaphat ay nandito. Dati siyang lingkod ni Elias." Sinabi ni Jehoshaphat, "Ang salita ng Panginoon ay sumasa kanya." Kaya pumunta si Jehoshaphat, ang hari ng Israel, at ang hari ng Edom kay Eliseo. Sinabi ni Eliseo sa hari ng Israel, "Ano ang pakialam natin sa isa't isa? Pumunta kayo sa mga propeta ng inyong ama at ina." Sinabi ng hari ng Israel, "Hindi, dahil ang Panginoon ang nagdala sa aming 3 upang ibigay lang sa kamay ng mga Moabita." Sinabi ni Eliseo, "Nagsasabi ako ng katotohanan sa presensya ng buhay at makapangyarihang Panginoon na aking pinaglilingkuran, na hindi kita papansinin, kung hindi lang dahil sa paggalang ko kay Haring Jehoshaphat ng Huda. Ngayon, dalhan niyo ako ng taong marunong tumugtog ng alpa." Habang pinapatugtog ang alpa, napuspos ng kapangyarihan ng Panginoon si Eliseo, at sinabi niya, "Sinabi ng Panginoon na magkakaroon ng maraming tubig sa lambak na ito. Kahit na walang ulan o hangin, mapupuno pa rin ng tubig ang lambak na ito. At makakainom kayo, at ang inyong mga baka, at ang iba pa ninyong mga hayop. Madali lang ang bagay na ito para sa Panginoon. Ibibigay din niya ang Moab sa inyong mga kamay. Pupuksain ninyo ang bawat napapadirang lungsod at pangunahing bayan nila. Puputulin ninyo ang magaganda nilang puno, tatakpan ang kanilang mga bukal, at sisirain ang sagana nilang bukirin sa pamamagitan ng mga bato.
Kinaumagahan, sa oras ng paghahandog, umagos ang tubig mula sa Edom at napuno ng tubig ang lupa. Pagkatapos nabalitaan ng lahat ng Moabita na lulusubin sila ng mga hari. Kaya tinipon nila ang lahat ng kalalakihan, bata man o matanda, na may kakayahan sa pakikipaglaban at pinapwesto sila sa hangganan ng Moab. Nang maagang bumangon ang mga Moabita, nakita nilang kasing pula ng dugo ang tubig ng masikatan nito ng araw. Sinabi nila, "Dugo iyan. Siguradong naglaban-laban ang 3 hari at nagpatayan. Kaya samsamin natin ang mga ari-arian nila." Pero pagdating ng mga Moabita sa kampo ng Israel, lumabas ang mga Israelita at nilusob sila hanggang sa sila'y magsitakas. Sinalakay nila ang lupain ng mga Moabita at pinagpapatay sila. Winasak nila ang mga bayan, hinagisan ng mga bato ang bawat magagandang bukirin, hanggang sa ito'y matabunan. Pinagtatakpan nila ang mga bukal, at pinagpuputol ang magagandang puno. Ang Kir-Hareset na lang ang natira, pero pinalibutan din sila ng mga lalaking may dalang tirador at nilusob. Nang makita ng hari ng Moab na natatalo na sila sa labanan, dinala niya ang 700 tao na may mga espada para hawiin ang mga sundalo ng hari ng Edom at makatakas. Pero nabigo sila. Kaya kinuha niya ang panganay niyang anak na papalit sana sa kanya bilang hari, at inialay niya ito sa may pader bilang handog na sinusunog. Dahil sa sobrang galit laban sa Israel, pinabayaan na lang nila ang hari ng Moab at umuwi sila sa lupain nila. Dumami ang langis ng byuda. Ika-4 na kabanata. May isang byuda na ang asawa ay kaanib noon sa grupo ng mga propeta. Isang araw, humingi siya ng tulong kay Eliseo. Sinabi niya, "Patay na po ang asawa ko na inyong lingkod, at alam niyo kung gaano niya iginagalang ang Panginoon. Ngayon, ang tao po na pinagkakautangan niya ay dumating para kunin ang 2 naming anak na lalaki upang gawing alipin bilang kabayaran sa utang." Sinabi sa kanya ni Eliseo, "Ano ang maitutulong ko sa iyo? Sabihin mo sa akin, ano ang mayroon sa bahay mo?" Sumagot ang babae, "Wala po, maliban lang sa kaunting langis sa lalagyan." Sinabi ni Eliseo, "Puntahan mo ang lahat ng kapitbahay mo at manghiram ka ng maraming sisidlan. Pumasok kayo ng mga anak mo sa bahay nyo at isara nyo ang pinto. Ibuhos nyo ang langis sa lahat ng sisidlan. Itabi mo ang bawat sisidlan na mapupuno mo." Kaya ginawa ng babae ang iniutos ni Eliseo sa kanya, at isinara nila ang pinto ng bahay nila. Pagkatapos, dinala sa kanya ng mga anak niya ang mga sisidlan at nilagyan niya ito ng langis. Nang mapuno na ang lahat ng sisidlan, sinabi niya sa isa sa kanyang mga anak, "Bigyan mo pa ako ng sisidlan." Sumagot ang anak niya, "Wala na pong sisidlan." At tumigil na ang pag-agos ng langis. Pumunta ang babae kay Eliseo na lingkod ng Diyos at sinabi niya ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Eliseo sa kanya, "Umalis ka at ipagbili ang langis at bayaran mo ang utang mo. May matitira ka pang sapat na pera para mabuhay kayo ng mga anak mo." Si Eliseo at ang babaeng taga Shunem. Isang araw, pumunta si Eliseo sa Shunem. May mayamang babae roon na nag-imbita kay Eliseo na kumain. Simula noon, kapag dumaraan si Eliseo sa Shunem, dumadaan siya sa bahay ng babae at kumakain. Ngayon, nagsabi ang babae sa asawa niya, "Nalalaman ko na isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito, na palaging dumadaan dito sa atin. Igawa natin siya ng maliit na kwarto sa may bubungan, at lagyan natin ito ng higaan, mesa, upuan at ilawan, para kapag pupunta siya rito sa atin, ay may matuluyan siya." Isang araw, nang pumunta si Eliseo sa Shunem, umakyat siya sa kwarto at nagpahinga. Inutusan niya ang katulong niyang si Gehazi na tawagin ang babae. Kaya tinawag ni Gehazi ang babae. Pagdating ng babae, sinabi ni Eliseo sa katulong niya, "Dahil sa mabuting pag-aaruga niya sa atin, tanungin mo siya kung ano ang magagawa natin para sa kanya."
Gusto ba niyang kausapin ko ang hari o ang commander ng mga sundalo para sa kanya? Sumagot ang babae, hindi na po kailangan. Mabuti naman po ang kalagayan ko kasama ng aking mga kababayan. Nagtanong si Eliseo kay Gehazi, ano kaya ang magagawa natin para sa kanya? Sumagot si Gehazi, wala po siyang anak na lalaki at matanda na ang asawa niya. Sinabi ni Eliseo, tawagin mo siya uli. Kaya tinawag siya ni Gehazi at tumayo ang babae sa pintuan. Sinabi ni Eliseo sa kanya, sa susunod na taon, sa ganito ring panahon, may kinakalong ka ng anak na lalaki. Sumagot ang babae, huwag naman po sana ninyo akong paasahin. Lingkod po kayo ng Diyos. At nagbuntis nga ang babae at nanganak ng lalaki sa ganoon ding panahon ng sumunod na taon, ayon sa sinabi ni Eliseo. At lumaki na ang bata. Isang araw, pumunta siya sa kanyang ama na nagtatrabaho sa bukid kasama ng mga gumagapas. Sinabi niya sa kanyang ama, masakit po ang ulo ko. Masakit po ang ulo ko. Sinabi ng kanyang ama sa utusan, dalhin mo siya sa kanyang ina. Dinala nga ng utusan ang bata sa kanyang ina. Kinalong ng ina ang bata hanggang tanghali at ito'y namatay. Iniakyat ng ina ang bangkay ng kanyang anak sa kwarto ni Eliseo at inilagay sa higaan nito. Pagkatapos, lumabas siya sa kwarto at isinara ang pinto. Tinawag ng babae ang asawa niya at sinabi, padalhan mo ako ng isang utusan at isang asno para mabilis akong makapunta sa lingkod ng Panginoon at makabalik agad. Nagtanong ang asawa niya, bakit ngayon ka pupunta? Hindi naman pista ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga. Sumagot ang babae, ayos lang iyon. Kaya nilagyan niya ng upuan ng asno at sinabi sa utusan niya, bilisan mo, huwag kang titigil hanggat hindi ko sinasabi. Kaya umalis sila at nakarating sa bundok ng Carmel, kung saan naroon ang lingkod ng Diyos. Nang makita ni Eliseo sa malayo na paparating ang babae, sinabi niya sa katulong niyang si Gehazi, tingnan mo, nandiyan ang babae na taga Shunem. Tumakbo ka at salubungin siya. Kamustahin mo siya, ang kanyang asawa at ang anak niya. Sinabi ng babae kay Gehazi, mabuti naman ang lahat. Pero pagdating niya kay Eliseo sa bundok, lumuhod siya at hinawakan ang paa ni Eliseo. Lumapit si Gehazi para hilahin ang babae palayo. Pero sinabi ni Eliseo, hayaan mo siya, may dinaramdam siya. Pero hindi sinabi sa akin ng Panginoon kung bakit. Sinabi ng babae, Ginoo, hindi ako humingi sa inyo ng anak na lalaki. Kayo mismo ang nagsabing magkakaanak ako. Sinabi ko pa nga sa inyo na huwag ninyo akong paasahin. Nang mapagtanto ni Eliseo na may nangyari sa bata, sinabi niya kay Gehazi, maghanda ka sa pagpunta sa bahay niya. Dalhin mo ang tungkod ko at magmadali ka. Kung may makasalubong ka, huwag mong pansinin. Kung may babati sa iyo, huwag mo nang sagutin. Pagdating mo, ilagay mo agad ang tungkod ko sa mukha ng bata. Pero sinabi ng ina ng bata kay Eliseo, sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa inyo na hindi po ako uuwi kung hindi ko kayo kasama. Kaya sumama sa kanya si Eliseo. Nauna si Gehazi at inilagay niya ang tungkod sa mukha ng bata. Pero hindi nagsalita o gumalaw ang bata. Kaya bumalik si Gehazi para salubungin si Eliseo at sinabi, hindi po nabuhay ang bata. Nang dumating si Eliseo sa bahay, nakita niya ang bata na nakahiga sa higaan niya. Pumasok siya, isinara ang pintuan at nanalangin sa Panginoon. Pagkatapos, dumapas siya sa bata at inilapat ang bibig niya sa bibig ng bata, ang mata niya sa mata ng bata at ang kamay niya sa kamay nito. Habang nakadapa siya, unti-unting umiinit ang katawan ng bata. Tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli siyang dumapa sa bata. Sa pagkakataong iyon, bumahing ang bata ng 7 beses at dumilat. Tinawag ni Eliseo si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang kanyang ina. Kaya tinawag nga niya ito. Nang dumating ang babae, sinabi ni Eliseo, kunin mo ang iyong anak.
Nagpatira pa ang babae sa paanan ni Eliseo bilang pagpapasalamat sa kanya. Kinuha niya ang anak niya at dinala sa ibaba. Ang himala sa panahon ng taggutom. Mayroong taggutom sa Gilgal nang bumalik si Eliseo roon. Isang araw, habang nakikipag-usap ang grupo ng mga propeta sa kanya, sinabi niya sa katulong niya, "Isalang mo ang malaking palayok at magluto ka ng pagkain para sa mga taong ito." Pumunta sa bukid para kumuha ng mga gulay ang isa sa mga propeta. Nakakita siya roon ng gulay na gumagapang at kumuha siya ng mga bunga nito hanggang mapuno ang damit niya. Pagka-uwi, hiniwa-hiwa niya ito at inilagay sa palayok. Pero hindi niya alam kung anong klaseng pananim ito. Pagkaluto ng pagkain, ipinamahagi niya ito sa mga tao. Pero habang kumakain, sumigaw sila, "Lingkod ng Diyos, napakasama ng lasa nito." Kaya hindi na nila ito kinain. Sinabi ni Eliseo, "Kumuha ka ng harina." Ibinuhos niya ang harina sa palayok at sinabi sa katulong, "Ipamahagi mo na ito sa kanila para kainin. Hindi na masama ang lasa nito." Isang araw, may isang lalaking galing sa Baal Shalisha na nagdala kay Eliseo ng isang sako na may lamang 20 tinapay na gawa sa unang ani ng cebada at mga bagong aning butil. Sinabi ni Eliseo, "Ibigay mo iyan sa grupo ng mga propeta para kainin." Sinabi ng katulong niya, "Paano ko po ito mapagkakasya sa 100 tao?" Sumagot si Eliseo, "Ibigay mo ito sa kanila para kainin." Ito ang sinasabi ng Panginoon, "Makakakain sila at may matitira pa." Kaya ibinigay niya ito sa kanila, at kumain sila, at may natira pa, ayon sa sinabi ng Panginoon. Pinagaling ang sakit sa balat ni Naaman. 5 kabanata. Iginagalang ng hari ng Aram si Naaman na pinuno ng kanyang hukbo, dahil pinagtagumpay ng Panginoon ang Aram sa pamamagitan niya. Matapang siyang sundalo, pero may malubhang sakit sa balat. Noong lumusob ang mga sundalo ng Aram sa Israel, may nabihag silang dalagita na naging alipin ng asawa ni Naaman. Isang araw, sinabi ng dalagita sa kanyang amo, "Kung makikipagkita lang ang amo ko na si Naaman sa propeta na nasa Samaria, pagagalingin siya nito sa sakit niya sa balat." Pumunta si Naaman sa hari at sinabi niya ang sinabi ng dalagita na mula sa Israel. Sinabi ng hari ng Aram, "Lumakad ka, dalhin mo ang sulat ko sa hari ng Israel." Kaya umalis si Naaman na may dalang regalo na 350 kilong pilak, 70 kilong ginto, at 10 pirasong damit. Ito ang mensahe ng sulat na dinala niya sa hari. "Ipinadala ko sa iyo si Naaman na aking lingkod, para pagalingin mo ang sakit niya sa balat." Nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, pinunit niya ang damit niya at sinabi, "Bakit ipinadala niya sa akin ang taong ito na may malubhang sakit sa balat para pagalingin? Diyos ba ako? May kapangyarihan ba ako para pumatay at bumuhay? Gumagawa lang siya ng paraan para makipag-away." Nang malaman ni Eliseo na lingkod ng Diyos ang nangyari, nagpadala siya ng ganitong mensahe sa hari, "Bakit mo pinunit ang damit mo? Papuntahin mo sa akin ang taong iyan, para malaman niya na may propeta sa Israel." Kaya umalis si Naaman sakay ng mga kabayo at karwahe niya, at huminto sa pintuan ng bahay ni Eliseo. Nagsugo si Eliseo ng mensahero para sabihin kay Naaman na pumunta siya sa ilog ng Jordan. Lumubog doon ng 7 beses, at gagaling siya. Pero nagalit si Naaman at umalis ng padabog. Sinabi niya, "Akala ko talagang lalabas siya at haharap sa akin. Iniisip ko, natatawagin niya ang Panginoon niyang Diyos at ikukumpas ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking balat at pagagalingin ako. Ang mga ilog ng Abana at Pharpar sa Damascus ay mas mabuti kaysa sa ibang mga ilog dito sa Israel. Bakit hindi na lang ako roon lumubog para gumaling?" Kaya umalis siyang galit na galit. Pero lumapit ang mga utusan niya at sinabi, "Amo,
Kung may ipinapagawa po sa inyo na malaking bagay ang propeta, hindi ba gagawin ninyo ito? Pero bakit hindi ninyo magawa ang sinabi niya na maghugas at gagaling kayo? Kaya pumunta si Naaman sa ilog ng Jordan at lumubog ng 7 beses, ayon sa sinabi ng lingkod ng Diyos. Gumaling nga ang kanyang sakit at kuminis ang kanyang balat, gaya ng balat ng sanggol. Pagkatapos, bumalik si Naaman at ang mga kasama niya sa lingkod ng Diyos. Tumayo siya sa harap ni Eliseo at sinabi, "Ngayon, napatunayan ko na wala ng ibang Diyos sa buong mundo, maliban sa Diyos ng Israel. Kaya pakiusap, tanggapin mo ang regalo ko sa iyo, Ginoo." Sumagot si Eliseo, "Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon na aking pinaglilingkuran, na hindi ako tatanggap ng anumang regalo." Pinilit siya ni Naaman na tanggapin ang regalo, pero tumanggi siya. Sinabi ni Naaman, "Kung hindi mo tatanggapin ang regalo ko, bigyan mo na lang po ako ng lupa na kayang dalhin ng aking 2 mola at dadalhin ko sa amin. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng mga handog na sinusunog at iba pang mga handog sa ibang Diyos, maliban sa Panginoon. Pero patawarin sana ako ng Panginoon kapag sumama ako sa hari na pumunta sa templo ng Diyos na si Remon para sumamba. Dapat lang nagawin ko ito bilang opisyal ng hari. Patawarin sana ako ng Panginoon kung luluhod din ako roon." Sinabi ni Eliseo, "Umalis ka ng payapa." Pero hindi pa nakakalayo si Naaman, sinabi ni Gehazi sa sarili niya, "Hindi dapat hinayaan ng aking amo na paalisin ang Arameyong si Naaman nang hindi tinatanggap ang regalong dala niya. Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon, nahahabulin ko siya at kukuha ako ng kahit ano sa kanya." Kaya nagmamadaling hinabol ni Gehazi si Naaman. Nang makita ni Naaman si Gehazi na tumatakbo papunta sa kanya, bumaba siya sa karwahe at sinalubong ito. Nagtanong si Naaman, "May masama bang nangyari?" Sumagot si Gehazi, "Wala naman po. Isinugo po ako ng aking amo para sabihin sa inyo na may dumating na 2 binatang propeta mula sa kaburulan ng Efraim. Pakibigyan ninyo sila ng 35 kilong pilak at 2 pirasong damit." Sinabi ni Naaman, "Oo, narito ang 70 kilong pilak." At pinilit niya si Gehazi na tanggapin iyon. Ipinasok ni Naaman ang pilak sa 2 sisidlan, kasama ang 2 pirasong damit. Ibinigay ito sa 2 niyang lingkod at dinala kay Gehazi. Pagdating ng mga lingkod sa bundok, kinuha ni Gehazi ang 2 sisidlan at pinabalik sila. Pagkatapos, dinala niya iyon sa bahay niya at itinago. Nang pumunta siya kay Eliseo, tinanong siya nito, "Saan ka nanggaling, Gehazi?" Sumagot si Gehazi, "Wala po akong pinuntahan." Pero sinabi ni Eliseo, "Hindi mo ba alam na ang espiritu ko ay naroon nang bumaba si Naaman sa karwahe niya para salubungin ka? Hindi ito ang oras para tumanggap ng pera, damit, taniman ng ulibo, ubasan, mga baka, tupa, at mga utusan. Dahil sa ginawa mong ito, malilipat sa iyo ang malubhang sakit sa balat ni Naaman at sa mga lahi mo, magpakailanman." Nang umalis na si Gehazi, nagkaroon nga siya ng mapanganib na sakit sa balat at naging kasimputi ng niyebe ang balat niya. Lumutang sa tubig ang ulo ng palakon. Ika-6 na kabanata. Isang araw, pumunta ang grupo ng mga propeta kay Eliseo at sinabi, "Nakikita po ninyo na maliit ang pinagtitipunan natin. Kaya pumunta po tayo sa ilog ng Jordan, kung saan maraming punong kahoy, at doon tayo gumawa ng lugar na pagtitipunan natin." Sinabi ni Eliseo, "Sige, lumakad na kayo." Pero sinabi ng isa sa kanila, "Kung maaari po, Guro, sumama na lang kayo sa amin." Sumagot siya, "O sige, sasama ako." Kaya sumama siya sa kanila. Pumunta nga sila sa ilog ng Jordan at pumutol ng mga punong kahoy. Habang ang isa sa kanila ay pumuputol ng punong kahoy, nahulog ang ulo ng palakol niya sa tubig. Kaya sumigaw siya,
Guro, hiniram ko lang po iyon. Tinanong ni Eliseo, saang banda nahulog? Itinuro niya kung saang banda ito nahulog. Pumutol si Eliseo ng sanga at inihagis ito sa tubig at lumutang ang ulo ng palakol. Sinabi ni Eliseo, kunin mo na, at kinuha nga niya ito. Pinahinto ni Eliseo ang paglusob ng mga Arameo. Nang nakikipaglaban ang hari ng Aram sa Israel, nagkaroon sila ng pagpupulong ng kanyang mga opisyal at sinabi niya, dito ko itatayo ang kampo ko. Sinabi ni Eliseo sa hari ng Israel, mag-ingat kayo, huwag kayong dumaan sa lugar na iyon, dahil pupunta roon ang mga Arameo. Kaya nagutos ang hari ng Israel na sabihan ang mga nakatira sa lugar na sinasabi ni Eliseo na maging handa sila. Palaging nagbibigay ng babala si Eliseo sa hari. Dahil dito, nagalit ang hari ng Aram. Ipinatawag niya ang mga opisyal niya at sinabi, sino sa inyo ang kumakampi sa hari ng Israel? Nagsalita ang isa sa opisyal niya, wala po talaga kahit isa man sa amin, mahal na hari. Ang propeta sa Israel na si Eliseo ang nagpapahayag sa hari ng Israel ng lahat ng sinasabi ninyo, kahit pa ang sinasabi niyo sa loob ng inyong kwarto. Sinabi ng hari, lumakad ka at hanapin siya para makapagpadala ako ng mga tauhan upang hulihin siya. Nang sinabi sa hari na si Eliseo ay naroon sa Dotan, nagpadala siya roon ng maraming sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe. Gabi na nang nakarating sila sa Dotan at pinaligiran nila ito. Kinabukasan, gumising ng maaga ang katulong ni Eliseo. Nakita niya ang mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe na nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya kay Eliseo, ano po ang gagawin natin, amo? Sumagot si Eliseo, huwag kang matakot. Mas marami tayong kasama kaysa sa kanila. Nanalangin si Eliseo, Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makakita siya. Binuksan ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karwaheng apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Habang papunta ang mga kaaway kay Eliseo, nanalangin siya, Panginoon, bulagin po ninyo ang mga taong ito. Kaya binulag sila ng Panginoon ayon sa hiling ni Eliseo. Sinabi ni Eliseo sa mga kaaway, hindi ito ang tamang daan at hindi ito ang lungsod ng Dotan. Sumunod kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa taong hinahanap ninyo. Kaya dinala sila ni Eliseo sa Samaria. Pagpasok nila sa Samaria, nanalangin si Eliseo, Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata nila para makakita sila. Binuksan nga ng Panginoon ang mga mata ng mga sundalo ng Aram at nakita nila na nasa loob na sila ng Samaria. Pagkakita ng hari ng Israel sa kanila, tinanong niya si Eliseo, papatayin ko po ba sila, Ama? Sumagot si Eliseo, huwag mo silang patayin. Pinapatay ba natin ang mga bihag sa labanan? Bigyan mo sila ng makakain at maiinom, at pabalikin mo sila sa kanilang hari. Kaya naghanda ang hari ng isang malaking salo-salo para sa kanila, at pagkatapos pinauwi sila sa kanilang hari. At mula noon, hindi na muling lumusob ang mga Arameo sa lupain ng Israel. Pinaligiran ang Samaria. Kinalaunan, tinipon ni Haring Ben-Hadad ng Aram ang kanyang buong hukbo at nilusob ang Samaria. Dahil dito, nagkaroon ng malaking taggutom sa lungsod hanggang sa nagsitaasan ang mga bilihin. Ang halaga ng ulo ng asno ay 80 pirasong pilak at ang isang gatang na dumi ng kalapati ay 5 pirasong pilak. Isang araw, habang dumaraan ang hari ng Israel sa itaas ng pader, may isang babae na sumigaw sa kanya, tulungan po ninyo ako, mahal na hari. Sumagot ang hari, kung hindi ka tinutulungan ng Panginoon, paano kita matutulungan? Wala akong trigo o katas ng ubas na maibibigay sa iyo. Pagkatapos nagtanong ang hari, ano ba ang problema mo? Sumagot ang babae, sinabi po sa akin ng babaeng ito,
Kainin natin ang anak mong lalaki, at bukas ang anak ko namang lalaki. Kaya niluto po namin ang aking anak at kinain. Nang sumunod na araw, sinabi ko sa kanya na ibigay na niya ang kanyang anak para makain namin. Pero itinago niya ito. Nang marinig ng hari ang sinabi ng babae, pinunit niya ang damit niya sa sobrang kalungkutan. Habang naglalakad siya sa gilid ng pader, nakita siya ng mga tao na nakasuot ng sako na nakasuson sa kanyang damit dahil sa pagluluksa niya. Sinabi niya, "Parusahan sana ako ng matindi ng Panginoon kung hindi ko mapaputol ang ulo ni Eliseo na anak ni Shaphat sa araw na ito." Nakaupo si Eliseo sa bahay niya na nakikipag-usap sa mga tagapamahala ng Israel nang magsugo ang hari ng mensahero para mauna sa kanya doon kay Eliseo. Pero bago dumating ang mensahero ng hari, sinabi ni Eliseo sa mga tagapamahala, "Tingnan ninyo, isang mamamatay tao ang nagpadala ng tao para pugutan ako. Kapag dumating na ang taong iyon, isara ninyo ang pinto at huwag siyang papapasukin." Ang hari mismo na kanyang amo ay kasunod niya. Habang nagsasalita si Eliseo, dumating ang mensahero ng hari at sinabi, "Ang Panginoon ang nagpadala ng paghihirap sa atin. Bakit hihintayin ko pa na tumulong siya?" Ikapitong kabanata. Sinabi ni Eliseo, "Pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Bukas sa ganito ring oras, magiging mura ang bilihin sa pamilihan ng Samaria. Isang pirasong pilak na lang ang halaga ng isang takal na harina, at ganoon din ang halaga ng 2 takal ng sebada." Sinabi ng opisyal na katiwala ng hari, "Kahit na magpaulan pa ang Panginoon, hindi magiging ganoon kadami ang ani." Sumagot si Eliseo, "Makikita mo na mangyayari iyon, pero hindi ka makakakain ng kahit ano." Huminto ang mga Arameyo sa paglusob. May 4 na tao na may malubhang sakit sa balat na nakaupo sa pintuan ng lungsod. Sinabi nila sa isa't isa, "Bakit kailangan nating umupo rito hanggang sa mamatay? Kung papasok tayo sa lungsod, mamamatay tayo sa gutom. At kung mauupo lang tayo rito, mamamatay din tayo. Kaya pumunta na lang tayo sa kampo ng mga Arameyo at sumuko. Nasa kanila na kung bubuhayin nila tayo o papatayin." Kaya kinagabihan, pumunta sila sa kampo ng mga Arameyo. Pero pagdating nila roon, walang tao. Ipinarinig ng Panginoon sa mga sundalo ng Aram ang ingay ng mga karwahe, kabayo at mga sundalo. Kaya nasabi nila sa isa't isa, "Baka inupahan ng hari ng Israel ang hari ng Hiteo at ang hari ng Ehipto para lusubin tayo." Kaya tumakas sila ng gabing iyon at iniwanan nila ang mga tolda, kabayo at mga asno nila. Iniwan din nila ang kampo nila at iniligtas ang mga sarili nila. Nang dumating sa kampo ang mga taong may malubhang sakit sa balat, isa-isa nilang pinasok ang mga tolda, kumain sila at uminom. Kinuha nila ang mga pilak, ginto at damit at itinago ang mga ito. Sa bandang huli, sinabi nila sa isa't isa, "Hindi ito tama. Magandang balita ang nangyari sa araw na ito, kaya hindi natin dapat ilihim. Kung ipagpapabukas pa natin ang pagsasabi nito, tiyak na parurusahan tayo. Pumunta tayo ngayon sa palasyo ng hari at ibalita ang nangyari." Kaya bumalik sila sa lungsod ng Samaria at tinawag ang mga gwardya ng pintuan ng lungsod at sinabi, "Pumunta kami sa kampo ng mga Arameyo at walang tao roon, maliban sa mga nakataling kabayo at asno, at naroon pa ang mga kagamitan sa tolda." Kaya isinigaw ng mga tagapagbantay ang balitang ito sa mga tao hanggang sa nakarating ito sa palasyo. Bumangon ang hari ng madaling araw at sinabi sa mga opisyal niya, "Sasabihin ko sa inyo kung ano ang plano ng mga Arameyo. Alam nilang nagugutom tayo, kaya iniwan nila ang kampo nila at nagtago sa bukid. Iniisip nila, kapag umalis ang mga Israelita sa lungsod, huhulihin natin sila ng buhay. Pagkatapos, papasukin natin ang lungsod nila." Sumagot ang isa sa mga opisyal niya,
Mas mabuti po na magpadala tayo ng mga tao para alamin ang nangyari. Hayaan nating gamitin nila ang 5 natirang kabayo. Kung may mangyayari po sa kanila, hindi ito malaking kawalan kaysa manatili sila rito at mamatay rin na kasama natin. Kaya naghanda sila ng 2 karwahe na may mga kabayo at nagpadala ang hari ng mga tao para alamin kung ano talaga ang nangyari sa mga sundalo ng Aram. Nakaabot sila hanggang sa ilog ng Hordan at nakita nila sa daan ang mga damit at mga kagamitan na itinapon ng mga Arameo sa pagmamadaling makatakas. Bumalik ang mga inutusan at ibinalita ito sa hari. Pagkatapos, lumabas ang mga tao sa bayan at kinuha nila ang mga mahahalagang bagay na naiwan sa kampo ng mga Arameo. Nangyari ang sinabi ng Panginoon na magiging 1 pirasong pilak lang ang halaga ng 1 takal ng harina at ganoon din ang halaga ng 2 takal na sebada. Pinili ng hari ang pinagkakatiwalaan niyang opisyal para magbantay sa pintuan ng lungsod. Nang magtakbuhan ang mga tao, natumba ang opisyal at natapak-tapakan siya ng mga tao roon sa pintuan at namatay siya, ayon sa sinabi ni Eliseo na lingkod ng Diyos nang pumunta ang hari sa kanya. Nangyari rin ang sinabi ng lingkod ng Diyos sa hari. Bukas sa ganito ring oras, magiging mura ang bilihin sa pamilihan ng Samaria. 1 pirasong pilak na lang ang halaga ng 1 takal ng harina at ganoon din ang halaga ng 2 takal ng sebada. Sumagot noon ang opisyal ng hari, kahit na magpaulan pa ang Panginoon, hindi magiging ganoon kadami ang ani. Sumagot si Eliseo, makikita mo na mangyayari iyon, pero hindi ka makakakain nito. Iyon nga ang nangyari sa opisyal, dahil natapak-tapakan siya ng mga tao na nagsiksikan sa pintuan ng lungsod hanggang sa mamatay siya. Bumalik ang babae na taga Shunem. 8 kabanata. Kinausap ni Eliseo ang ina ng batang lalaki na kanyang binuhay. Dalhin mo ang iyong pamilya at manirahan kayo sa ibang lugar, dahil nagpadala ang Panginoon ng taggutom sa Israel, na tatagal ng 7 taon. Kaya sinunod ng babae ang sinabi sa kanya ng lingkod ng Diyos. Umalis siya at ang pamilya niya, at nanirahan sa lupain ng mga Filisteo sa loob ng 7 taon. Pagkatapos ng 7 taon, bumalik siya sa Israel at pumunta sa hari para magmakaawa na ibalik sa kanya ang bahay at lupa niya. Habang pumapasok siya, nakikipag-usap ang hari kay Gehazi na katulong ni Eliseo. Sinabi ng hari, sabihin mo sa akin ang lahat ng kamanghamanghang bagay na ginawa ni Eliseo. Habang ikinukwento ni Gehazi sa hari kung paano binuhay ni Eliseo ang isang batang namatay, lumapit sa hari ang ina ng bata at nagmakaawa na maibalik ang bahay at lupa niya. Sinabi ni Gehazi, mahal na hari, ito po ang babae at ang anak niyang binuhay ni Eliseo. Tinanong ng hari ang babae kung totoo ba ang tungkol doon, at sinabi ng babae na totoo iyon. Kaya nagpatawag ang hari ng isang opisyal para tulungan ang babae. Sinabi niya sa opisyal, tulungan mo siyang maibalik ang lahat ng nawala sa kanya, kasama ang lahat ng perang dapat kinita niya na galing sa bukid niya, mula nang siya'y umalis hanggang ngayon. Pinatay ni Hazael si Ben-Hadad. Pumunta si Eliseo sa Damascus, kung saan naroon ang may sakit na si Ben-Hadad na hari ng Aram. Nang mabalitaan ng hari na dumating ang lingkod ng Diyos, sinabi niya kay Hazael, magdala ka ng regalo at salubungin mo ang lingkod ng Diyos. Sabihin mo sa kanya na tanungin ng Panginoon kung gagaling pa ako sa aking sakit. Kaya pumunta si Hazael kay Eliseo na may dalang 40 kamelyo na kinargahan ng pinakamagandang produkto ng Damascus bilang regalo. Pagdating niya kay Eliseo, sinabi niya, inutusan po ako ng lingkod ninyong si Haring Ben-Hadad ng Aram para tanungin kayo kung gagaling pa siya sa sakit niya. Sumagot si Eliseo, sabihin mo sa kanya na siguradong gagaling siya. Pero sinabi sa akin ng Panginoon na tiyak na mamamatay siya. Tinitigan niyang mabuti si Hazael hanggang sa nahiya ito.
Pagkatapos, umiyak si Eliseo. Tinanong siya ni Hazael, "Ginoo, bakit po kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Dahil nalalaman ko ang masamang gagawin mo sa mga Israelita. Susunugin mo ang matatatag na lungsod. Papatayin mo ang mga binata nila sa pamamagitan ng espada. Ihahampas mo ang maliliit nilang anak at hahatiin mo ang tiyan ng mga buntis." Sumagot si Hazael, "Paano magagawa ng isang aliping katulad ko ang mga bagay na yan? Gayong ako'y isang hamak na tagasunod lang." Sumagot si Eliseo, "Ipinakita sa akin ng Panginoon na magiging hari ka ng Aram." Umalis si Hazael at bumalik sa amo niya na si Haring Ben-Hadad. Tinanong siya ni Ben-Hadad, "Ano ang sinabi ni Eliseo sa iyo?" Sumagot si Hazael, "Sinabi niya po sa akin na tiyak nagagaling kayo." Pero nang sumunod na araw, kumuha si Hazael ng makapal na tela, isinawsaw ito sa tubig, at itinakip sa mukha ng hari hanggang sa mamatay ito. Kaya si Hazael ang pumalit bilang hari ng Aram. Ang paghahari ni Jehoram sa Huda. Naging hari ng Huda ang anak ni Jehoshaphat na si Jehoram nang 5 taon ng paghahari ni Joram sa Israel. Si Joram ay anak ni Ahab. Si Jehoram ay 32 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya sa loob ng 8 taon. Sumunod siya sa pamumuhay ng mga hari ng Israel tulad ng ginawa ng pamilya ni Ahab dahil naging asawa niya ang anak nito. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Pero dahil kay David, hindi winasak ng Panginoon ang Huda dahil nangako ang Panginoon na hindi mawawalan si David ng angkan na maghahari magpakailanman. Nang panahon ng paghahari ni Jehoram, nagrebelde ang Edom sa Huda at pumili sila ng sarili nilang hari. Kaya pumunta si Jehoram sa Zair, dala ang lahat ng kanyang karwahe. Pinalibutan sila ng mga Edomita. Ngunit kinagabihan, sinalakay nila ang mga Edomita. Nakalusot sila at nakatakas. Pagkatapos, nagsiuwi ang mga sundalo niya sa tolda nila. Hanggang ngayon, nagre-rebelde pa rin ang Edom sa Huda. Sa panahon ding iyon, nagrebelde rin ang Libna. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoram at ang lahat na ginawa niya at pagtatagumpay ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jehoram, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Ahazaya ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Ahazaya sa Huda. Naging hari ng Huda ang anak ni Jehoram na si Ahazaya. Nang 12 taon ng paghahari ni Joram sa Israel, si Joram ay anak ni Ahab. Si Ahazaya ay 22 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya sa loob ng 1 taon. Ang ina niya ay si Atalia na apo ni Haring Omri ng Israel. Sumunod siya sa pamumuhay ng pamilya ni Ahab. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, gaya ng ginawa ng pamilya ni Ahab, dahil ginawa niyang asawa ang isa sa kapamilya nito. Sumama si Ahazaya sa anak ni Ahab na si Joram sa pakikipaglaban kay Haring Hazael ng Aram. Nakipaglaban sila sa Ramoth Gilead at nasugatan si Joram. Umuwi si Haring Joram sa lungsod ng Jezreel para magpagaling ng sugat niya. Habang naroon siya, dinalaw siya ni Haring Ahazaya ng Huda. Ginawang hari ng Israel si Jehu. 9 na kabanata. Ipinatawag ni Eliseo ang isa sa miyembro ng grupo ng mga propeta at sinabi, "Maghanda ka, dalhin mo ang lalagyan ng langis at pumunta ka sa Ramoth Gilead. Pagdating mo roon, hanapin mo si Jehu na anak ni Jehoshaphat na apo ni Nimsi. Kunin mo siya sa mga kasama niya at dalhin mo sa isang kwarto na 2 lang kayo. Pagkatapos kunin mo ang langis. Ibuhos mo sa ulo niya at sabihin, 'Ito ang sinasabi ng Panginoon, pinili kitang maging hari ng Israel.' Pagkatapos buksan mo ang pintuan at tumakbo ka ng mabilis.
Kaya pumunta ang binatang propeta sa Ramoth Gilead. Pagdating niya roon, nakita niyang nakaupo ang mga opisyal na mga sundalo. Sinabi niya, "May mensahe po ako para sa inyo, mahal na pinuno." Nagtanong si Jehu, "Para kanino iyan?" Sumagot ang tao, "Para po sa inyo, mahal na pinuno." Tumayo si Jehu at pumasok sa bahay. Pagkatapos, ibinuhos ng propeta ang langis sa ulo ni Jehu at sinabi, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Pinili kitang maging hari ng mga mamamayan ng Panginoon sa Israel. Patayin mo ang pamilya ni Ahab na iyong amo. Sa ganitong paraan, maipaghihiganti ko ang mga propeta at ang iba pang mga lingkod ng Panginoon na pinatay ni Jezebel. Mauubos ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Ahab. Papatayin ko ang lahat ng lalaki sa kanyang pamilya, alipin man o hindi. Gagawin ko sa pamilya ni Ahab ang ginawa ko sa pamilya ni Jeroboam na anak ni Nebat, at sa pamilya ni Baasha na anak ni Ahaya. Si Jezebel naman ay kakainin ng mga aso sa lupain ng Jezreel, at walang maglilibing sa kanya." Binuksan ng batang propeta ang pinto, at tumakbo papalayo. Pagbalik ni Jehu sa mga kasama niyang opisyal, isa sa kanila ang nagtanong sa kanya, "May problema ba? Bakit ka pinuntahan ng baliw na iyon?" Sumagot si Jehu, "Kilala ninyo kung sino siya, at kung ano ang kanyang pinagsasabi." Sumagot sila, "Hindi totoo iyan. Sabihin mo sa amin kung ano talaga ang sinabi niya." Sinabi ni Jehu, "Ito ang sinabi niya sa akin. Sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, pinili kitang maging hari ng Israel." Nang marinig ito ng mga opisyal, tinanggal nila ang mga balabal nila at inilatag sa hagdanan para kay Jehu. Pinatunog nila ang trumpeta at sumigaw, "Si Jehu na ang hari!" Pinatay ni Jehu sina Joram at Ahaziah. Nagplano si Jehu na anak ni Jehoshaphat at apo ni Nimsi laban kay Joram. Nang panahong iyon, ipinagtatanggol ni Joram at ng mga taga-Israel ang Ramoth Gilead laban kay Haring Hazael ng Aram. Pero nasugatan si Joram sa pakikipaglaban nila sa mga Arameo, kaya kinailangan niyang umuwi sa Jezreel para magpagaling. Sinabi ni Jehu sa mga kasama niyang opisyal, "Kung gusto ninyong maging hari ako, huwag ninyong hayaang may lumabas sa lungsod para pumunta sa Jezreel at ibalita na ginawa ninyo akong hari." Sumakay agad si Jehu sa karwahe niya at pumunta sa Jezreel kung saan nagpapagaling si Joram. Si Haring Ahaziah ay naroon din dahil binisitan niya si Joram. Ngayon nakita ng gwardya sa tore ng Jezreel si Jehu na paparating kasama ang mga sundalo nito. Kaya sumigaw siya, "May paparating na mga sundalo!" Sumagot si Joram, "Magpadala ka ng mga ngabayo para alamin kung kapayapaan ang sadya nila sa pagpunta rito." Kaya umalis ang mga ngabayo para salubungin si Jehu at sinabi, "Gusto pong malaman ng hari kung kapayapaan ang sadya ninyo rito." Sumagot si Jehu, "Wala ka nang pakialam doon. Sumunod ka sa akin." Sumigaw ang gwardya sa hari, "Nakarating na po sa kanila ang mga ngabayo, pero hindi pa siya bumabalik." Kaya muling nagpadala ang hari ng isang mga ngabayo. Pagdating niya kina Jehu, sinabi niya, "Gustong malaman ng hari kung kapayapaan ang sadya ninyo rito." Sumagot si Jehu, "Wala ka nang pakialam doon. Sumunod ka sa akin." Muling sumigaw ang gwardya sa hari, "Nakarating na po sa kanila ang ikalawang mga ngabayo, pero hindi pa siya bumabalik." Sobrang bilis magpatakbo ng karwahe ng kanilang pinuno, parang si Jehu na apo ni Nimsi. Sinabi ni Joram, "Ihanda mo ang karwahe ko." Nang maihanda na, umalis sina Haring Joram ng Israel at Haring Ahaziah ng Huda para salubungin si Jehu. Nakasakay sila sa kani-kanilang karwahe. Nagkita sila ni Jehu sa lupain ni Nabot na taga Jezreel. Pagkakita ni Joram kay Jehu, tinanong niya ito, "Kapayapaan ba ang sadya mo rito, Jehu?" Sumagot si Jehu, "Kahit kailan hindi magkakaroon ng kapayapaan, hanggat may pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa pamamagitan ng prostitusyon at pangkukulam na inumpisahan ng iyong ina
na si Jezebel. Pinabalik ni Joram ang kabayo niya at pinatakbo ng mabilis. Sinigawan niya si Ahazaya, "Nagtraidor si Jehu sa akin!" Kinuha ni Jehu ang palaso niya at pinana si Joram sa likod. Tumagos ang pana sa puso nito at humandusay ito sa loob ng karwahe. Sinabi ni Jehu kay Bidkar na kanyang opisyal, "Kunin mo ang bangkay ni Joram at itapon sa bukid ni Nabot na taga Jezreel. Naaalala mo ba noong nakasakay tayo sa karwahe sa likuran ni Ahab na kanyang ama? Ito ang sinabi ng Panginoon laban sa kanya. Nakita ko kahapon ang pagkamatay ni Nabot at ng kanyang mga anak, at nangangako ako na parurusahan kita sa lupain mismo ni Nabot. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito, kaya kunin mo ang katawan niya at itapon sa bukid ni Nabot ayon sa sinabi ng Panginoon." Nang makita ni Haring Ahazaya ng Huda ang nangyari, tumakas siya papunta sa Bet Hagan. Hinabol siya ni Jehu na sumisigaw, "Panain din siya!" Kaya pinana nila siya sa kanyang karwahe sa daan papunta sa Gur, malapit sa Ibleam. Nakatakas siya na sugatan hanggang sa Megiddo, pero namatay siya roon. Kinuha ng mga lingkod ni Ahazaya ang bangkay niya at isinakay sa karwahe papunta sa Jerusalem. Inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. Naging hari ng Huda si Ahazaya ng 11 taon ng paghahari ni Joram na anak ni Ahab sa Israel. Pinatay si Jezebel. Pumunta si Jehu sa Jezreel. Nang nalaman ito ni Jezebel, kinulayan ni Jezebel ng pampaganda ang kanyang mga mata. Inayos ang buhok niya at dumungaw sa bintana ng palasyo. Pagpasok ni Jehu sa pintuan ng palasyo, sinabi ni Jezebel sa kanya, "Kapayapaan ba ang sadya mo rito? Ikaw na mamamatay tao? Katulad ka ni Zimri na pinatay ang kanyang amo." Tumingala si Jehu at nakita niya si Jezebel sa bintana at nagtanong, "Sino sa inyo riyan ang kakampi sa akin?" May 2 o 3 opisyal na dumungaw sa kanya sa bintana. Sinabi ni Jehu sa kanila, "Ihulog ninyo siya." Kaya inihulog nila si Jezebel. Tumalsik ang dugo nito sa pader at sa mga kabayo. Tinapak-tapakan ng mga kabayo ni Jehu ang katawan ni Jezebel. Nang pumasok si Jehu sa palasyo, kumain siya at uminom. Pagkatapos ay sinabi niya, "Kunin ninyo ang isinumpang babaeng iyan at ilibing, dahil anak siya ng hari." Pero nang kukunin na nila ang bangkay niya para ilibing, wala nang natira sa kanya, maliban sa kanyang bungo, mga paa at mga kamay. Kaya bumalik sila at sinabi kay Jehu ang nangyari. Sinabi ni Jehu, "Natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng lingkod niyang si Elias na taga-Tisbe. Sa isang lupain ng Jezreel, kakainin ng mga aso ang laman ni Jezebel. Ang katawan niya ay kakalat na parang dumi sa bukid ng Jezreel, at walang makakakilala sa kanya." Pinatay ang pamilya ni Ahab. 10 kabanata. May 70 anak si Ahab sa Samaria, kaya nagpadala ng sulat doon si Jehu sa mga opisyal ng lungsod, sa mga tagapamahala at mga tagapag-alaga ng mga anak ni Ahab. Ito ang sinasabi sa sulat, "Ang mga anak ni Haring Ahab ay nasa inyo, pati ang mga karwahe, mga kabayo, napapadirang lungsod, at mga armas. Kaya pagkatanggap ninyo ng sulat na ito, pumili kayo ng nararapat na maging hari sa mga anak ni Haring Ahab, at makipaglaban kayo para sa angkan niya." Pero labis silang natakot at sinabi, "Kung hindi natalo ng 2 hari si Jehu, kami pa kaya?" Kaya ang namamahala ng palasyo, gobernador sa lungsod, mga tagapamahala at mga tagapag-alaga ng mga anak ng hari ay sumulat kay Jehu. Ito ang sinasabi sa sulat, "Mga lingkod nyo kami, at gagawin namin ang lahat ng iuutos ninyo. Hindi kami pipili ng ibang hari. Gawin nyo kung ano sa tingin nyo ang pinakamabuti." Sinagot sila ni Jehu sa pamamagitan ng pangalawang sulat, "Kung kakampi ko kayo at handa kayong sumunod sa akin, pugutan ninyo ng ulo ang mga anak ni Ahab, at dalhin ninyo sa akin dito sa Jezreel bukas.
Sa ganito ring oras, inalagaan ng mga namumuno ng Samaria mula pagkabata ang 70 anak ni Haring Ahab. Pagdating ng sulat ni Jehu, pinatay nila ang 70 anak ng hari. Inilagay nila ang mga ulo nito sa mga basket at ipinadala kay Jehu sa Jezreel. Nang dumating ang mensahero, sinabi niya kay Jehu, ipinadala nila ang ulo ng mga anak ng hari. Pagkatapos sinabi ni Jehu, itumpok ninyo sa dalawa ang mga ulo sa pintuan ng lungsod at iwanan doon hanggang umaga. Kinaumagahan, lumabas si Jehu, tumayo sa harap ng mga tao at sinabi, wala kayong kasalanan. Ako ang nagplano laban sa aking amo at pumatay sa kanya. Pero sino ang pumatay sa kanilang lahat? Gusto kong malaman ninyo na matutupad ang lahat ng sinabi ng Panginoon laban sa pamilya ni Ahab. Tinupad ng Panginoon ang sinabi niya sa pamamagitan ng lingkod niyang si Elias. Pagkatapos, pinatay ni Jehu ang lahat ng kamag-anak ni Ahab sa Jezreel, pati ang mga opisyal, kaibigan, at mga pari nito. Wala talagang natirang buhay sa kanila. Lumakad si Jehu papunta sa Samaria. Habang nasa daan siya, sa lugar na tinatawag na pinagtitipunan ng mga pastol ng mga tupa, nakita niya ang mga kamag-anak ni Haring Ahazaya ng Huda. Tinanong niya ang mga ito, sino kayo? Sumagot sila, mga kamag-anak po kami ni Ahazaya, at nagpunta kami rito para dumalaw sa pamilya ni Haring Ahab at Reyna Jezebel. Inutusan ni Jehu ang mga tauhan niya, hulihin ninyo sila ng buhay. Kaya hinuli sila ng buhay. Dinala sila at pinatay doon sa balon, sa lugar na tinatawag na pinagtitipunan ng mga pastol ng mga tupa. 42 silang lahat. Walang iniwang buhay si Jehu. Pag-alis ni Jehu roon, nakita niyang paparating ang anak ni Rekab na si Jehonadab para makipagkita sa kanya. Pagkatapos nilang batiin ang isa't isa, tinanong siya ni Jehu, tapat ka ba sa akin tulad ng pagiging tapat ko sa iyo? Sumagot si Jehonadab, opo. Sinabi ni Jehu, kung ganoon, iabot mo sa akin ang kamay mo. Iniabot ni Jehonadab ang kamay niya at pinaakyat siya ni Jehu sa kanyang karwahe. Sinabi ni Jehu, sumama ka sa akin para makita mo ang katapatan ko sa Panginoon. Kaya sumama si Jehonadab sa kanya. Pagdating ni Jehu sa Samaria, pinapatay niya ang lahat ng natira sa pamilya ni Ahab, ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Pinapatay ang mga naglilingkod kay Baal. Tinipon ni Jehu ang lahat ng tao at sinabi, hindi ganoon katapat si Ahab sa paglilingkod niya kay Baal kung ikukumpara sa gagawin kong paglilingkod. Kaya papuntahin ninyo sa akin ang lahat ng propeta, pari ni Baal, at ang lahat ng naglilingkod sa kanya. Kailangang nandito silang lahat, dahil mag-aalay ako ng malaking handog para kay Baal. Ipapapatay ko ang hindi pupunta, pero nagkukunwari lang si Jehu para mapatay niya ang mga naglilingkod kay Baal. Sinabi ni Jehu, maghanda ng banal na pagtitipon para sambahin si Baal. Kaya ipinaalam nila ito sa mga tao. Ipinatawag ni Jehu sa buong Israel ang lahat ng naglilingkod kay Baal. Pumunta silang lahat at walang naiwan sa bahay nila. Pumasok silang lahat sa templo ni Baal at napuno ito. Sinabi ni Jehu sa nangangasiwa ng espesyal na kasuotan, ipasuot mo ito sa bawat isa na sasamba kay Baal. Kaya binigyan niya ng damit ang mga ito. Pagkatapos, pumasok si Jehu at ang anak ni Rekab na si Jehonadab sa templo ni Baal. Sinabi ni Jehu sa mga naglilingkod kay Baal, tiyakin ninyo na walang sumasamba sa Panginoon na napasama sa inyo. Kayo lang na mga sumasamba kay Baal ang dapat na nandito. Nang nandoon sila sa loob ng templo, nag-alay sila ng mga handog na sinusunog at ng iba pang handog. Mayroong 80 tauhan si Jehu sa labas ng templo. Sinabi niya sa kanila, ibinigay ko sila sa inyong mga kamay para patayin. Ang sino man sa inyo ang magpabaya na makatakas kahit isa sa kanila, ay papatayin ko. Matapos ialay ni Jehu ang mga handog na sinusunog,
inutusan niya ang mga gwardya at mga opisyal. Pumasok kayo at patayin ninyo ang mga sumasamba kay Baal. Huwag ninyong hayaang may makatakas sa kanila. Kaya pinatay nila ang mga ito sa pamamagitan ng espada at itinapon ang mga bangkay nila sa labas. Pagkatapos, pumasok sila sa pinakaloob na bahagi ng templo ni Baal at kinuha nila roon ang ala-alang bato at dinala sa labas ng templo at sinunog. Dinurog nila ang ala-alang bato ni Baal at giniba nila ang templo nito. Ginawa nila itong pampublikong palikuran hanggang ngayon. Sa ganitong paraan, sinira ni Jehu ang pagsamba ng Israel kay Baal. Pero sinunod pa rin niya ang mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Ito ay ang pagsamba sa mga gintong baka sa Bethel at Dan. Sinabi ng Panginoon kay Jehu, "Mabuti ang ginawa mong pagsunod sa mga utos ko na patayin ang pamilya ni Ahab. Dahil sa ginawa mong ito, magiging hari sa Israel ang angkan mo hanggang sa ika-4 na henerasyon." Pero hindi sumunod si Jehu sa kautusan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ng buong puso. Sa halip, sinunod niya ang kasalanan ni Jeroboam na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Nang panahong iyon, unti-unting pinaliliit ng Panginoon ang teritoryo ng Israel. Nasakop ni Haring Hazael ang mga lugar ng Israel sa silangan ng ilog ng Jordan, ang buong Gilead, Bashan, at mga lugar sa hilaga ng bayan ng Aroer na malapit sa lambak ng Arnon. Ang mga lugar na ito ay dating pinamayanan ng mga lahi ni Gad, Reuben, at Manase. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehu at ang lahat ng ginawa niya at pagtatagumpay ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jehu, inilibing siya sa Samaria, at ang anak niyang si Jehoahaz ang pumalit sa kanya bilang hari. Naghari si Jehu sa Israel doon sa Samaria sa loob ng 28 taon. Si Atalia at si Joash. 11 kabanata. Nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ahaziah na hari ng Huda, nagpasya siyang patayin ang lahat ng miyembro ng pamilya ng hari ng Huda. Pero iniligtas ni Jehosheba ang anak ni Ahaziah na si Joash nang papatayin na ito at ang iba pang mga anak ng hari. Si Jehosheba ay kapatid ni Ahaziah at anak na babae ni Haring Jehoram. Itinago niya si Joash at ang kanyang tagapag-alaga sa isang silid sa templo, kaya hindi siya napatay ni Atalia. Sa loob ng 6 na taon, doon nagtago sa templo ng Panginoon si Joash at ang tagapag-alaga niya, habang si Atalia ang namamahala sa kaharian at lupain. Nang 7 taon, ipinatawag ng paring si Jehoiada ang mga pinunong personal na tagapagbantay ng hari at mga gwardya ng palasyo para papuntahin sa templo ng Panginoon. Gumawa siya ng kasunduan sa kanila at sinumpaan nila ang mga ito roon sa templo ng Panginoon. Pagkatapos ipinakita sa kanila ang anak ng hari. Sinabi niya sa kanila, "Ito ang gagawin nyo, ang 3 bahagi ng mga nagbabantay kapag araw ng pamamahinga, ang magbabantay sa palasyo ng hari. Ang isa pang 3 bahagi naman ang magbabantay sa pintuan ng sur. Ang isa pang grupo ang magbabantay sa pintuan ng palasyo para tumulong sa iba pang mga gwardya na naroon. Ang 2 grupo sa inyo na hindi nagbabantay kapag araw ng pamamahinga, ang siyang magbabantay sa templo ng Panginoon para ingatan ang hari. Dapat ninyong bantayang mabuti ang hari. Dala ang inyong mga sandata. Sundan nyo siya kahit saan siya magpunta. Patayin ninyo ang sinumang lalapit sa inyo." Ginawa ng mga pinuno ang iniutos ng paring si Jehoiada. Tinipon nila ang mga tauhan nila na nagbabantay kapag araw ng pamamahinga, pati na rin ang mga hindi nagbabantay sa araw na iyon, at dinala nila kay Jehoiada. Ibinigay ni Jehoiada sa mga pinuno ang mga sibat at pananggalang na nakatago sa templo ng Panginoon na pag-aari noon ni Haring David. Pumwesto ang mga armadong gwardya sa palibot ng templo at ng altar para protektahan ang hari. Pagkatapos,
Inilabas ni Jehoiada si Joash na anak ng hari at kinoronahan. Binigyan niya ito ng kopya ng mga kautusan ng Panginoon. Idineklara siyang hari at pinahira ng langis bilang pagkilala na siya na ang hari. Pagkatapos nagpalakpakan ng mga tao at sumigaw, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga gwardya at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa templo ng Panginoon. Nakita niya roon ang bagong hari na nakatayo malapit sa haligi, ayon sa kaugalian ng pagdedeklara sa isang hari. Nakapalibot sa hari ang mga pinuno at mga tagapagpatunog ng trumpeta. Ang lahat ng tao ay nagsasaya at nagpapatunog ng mga trumpeta. Nang makita ito ni Atalia, pinunit niya ang kanyang damit sa sama ng loob at sumigaw, "Mga traidor! Mga traidor!" Inutusan ni Jehoiada ang mga komander ng mga sundalo, "Dalhin ninyo si Atalia sa labas. Huwag ninyo siyang patayin sa loob ng templo ng Panginoon. Patayin ang sinumang magliligtas sa kanya." Kaya dinakip nila siya at dinala sa labas ng pintuan na dinadaanan ng mga kabayong papunta sa palasyo, at doon siya pinatay. Mga pagbabagong ginawa ni Jehoiada. Pagkatapos, pinagawa ni Jehoiada ang hari at ang mga tao ng kasunduan sa Panginoon, na magiging mamamayan sila ng Panginoon. Gayon din ang ginawang kasunduan sa pagitan ng hari at ng mga tao na kanyang nasasakupan. Pumunta ang lahat ng tao sa templo ni Baal at giniba ito. Dinurog nila ang mga altar at mga Diyos-Diyosan doon, at pinatay nila si Matan na pari ni Baal sa harapan ng mga altar. Pagkatapos, naglagay si Jehoiada ng mga gwardya sa templo ng Panginoon. Isinama niya ang mga komander ng mga sundalo, mga personal na tagapagbantay ng hari, mga gwardya ng palasyo, at ang lahat ng tao. Inihatid nila ang hari sa palasyo mula sa templo ng Panginoon. Doon sila dumaan sa pintuan ng mga gwardya. Pagkatapos, naupo ang hari sa kanyang trono. Nagdiwang ang mga tao at naging mapayapa ang lungsod matapos patayin si Atalia sa palasyo. Si Joash ay 7 taong gulang nang maging hari. Ang paghahari ni Joash sa Huda. 12 kabanata. Naging hari si Joash ng Huda ng 7 taon ng paghahari ni Jehu sa Israel. Sa Jerusalem siya nakatira, at naghari siya sa loob ng 40 taon. Ang ina niya ay si Zibia na taga Beersheba. Sa buong buhay niya, matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, dahil tinuruan siya ng paring si Jehoiada. Pero hindi niya ipinagiba ang mga sambahan sa matataas na lugar, kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghahandog at pagsusunog ng mga insenso. Sinabi ni Joash sa mga pari, "Kolektahin ninyo ang lahat ng pera na dinala sa templo ng Panginoon bilang handog. Ang perang kinolekta sa buwis ng census, ang perang ibinayad para sa panata, at ang perang handog na kusang loob na ibinigay. Gamitin ninyo ang lahat ng ito sa pagpapaayos ng templo." Pero hanggang sa 23 taong paghahari ni Joash, hindi pa rin na ipapaayos ng mga pari ang templo. Kaya ipinatawag ni Haring Joash si Jehoiada at ang iba pang mga pari at tinanong, "Bakit hindi pa ninyo na ipapaayos ang templo? Simula ngayon, huwag na ninyong gagastusin ang mga pera para sa sarili ninyong pangangailangan. Dapat gastusin ito sa pagpapaayos ng templo." Pumayag ang mga pari na hindi na sila ang mangongolekta ng pera sa mga tao at hindi na rin sila ang magpapaayos ng templo. Kumuha si Jehoiada ng kahon at binutasan ang takip nito. Pagkatapos, inilagay niya ito sa tabi ng altar, sa gawing kanan, papasok sa templo ng Panginoon. Kung mayroong magbibigay ng pera sa templo, ang mga paring nagbabantay sa pintuan ang maglalagay nito sa kahon. Kapag puno na ang kahon, binibilang ng kalihim ng hari at ng punong pari ang pera at inilalagay nila ito sa mga lalagyan. Pagkatapos, ibibigay nila ang pera sa mga tao na namamahala sa pagpapaayos ng templo. Ito ang ibinabayad nila sa mga nagtatrabaho sa templo ng Panginoon, ang mga karpintero,
mga mason, at iba pang mga manggagawa. Ito rin ang ginagamit nilang pambili ng kahoy at mga hinating bato para sa pagpapaayos ng templo ng Panginoon. Binabayaran din nila ang iba pang mga gastusin sa pagpapaayos nito. Hindi ginamit ang perang dinala sa templo sa paggawa ng mga pilak na planggana, mga panggupit ng mitsa ng mga ilaw, mga mangkok, mga trumpeta, o kahit anong gamit na ginto o pilak para sa templo ng Panginoon. Ibinayad ang pera sa mga manggagawa ng templo at sa mga materyales. Hindi na sila hinihinga ng listahan kung paano ginastos ang pera, dahil tapat at mapagkakatiwalaan sila. Ang perang ibinigay kasama ng mga handog na pambayad ng kasalanan at ng mga handog sa paglilinis ay hindi dinadala sa templo ng Panginoon, dahil para ito sa mga pari. Nang panahong iyon, si Haring Hazael ng Aram ay lumusob sa Gat at nasakop ito. Pagkatapos, binalak din niyang lusubin ang Jerusalem. Tinipon ni Haring Joash ang mga inihandog niya, pati ang lahat ng bagay na inihandog para sa Panginoon ng mga ninuno niya na sina Jehoshaphat, Jehoram at Ahazaya na mga hari ng Huda. Ipinadala ni Joash ang lahat ng ito kay Hazael, pati na ang lahat ng ginto na naroon sa bodega ng templo ng Panginoon at ang mga nasa palasyo. Kaya hindi na lumusob si Hazael sa Jerusalem. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Joash at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang bandang huli, nagplano ang mga opisyal niya laban sa kanya at pinatay siya sa Bet-Milyo sa daang papunta sa Silya. Ang kanyang mga opisyal na pumatay sa kanya ay sina Josakar na anak ni Shimeat at Jehozabad na anak ni Shomer. Inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Amazaya ang pumalit sa kanya bilang hari.